The message of the Lord is taken from the book of Luke chapter 8. Entitled, the message of the Lord is the faith to overcome fear. Let's read the word of God taken from the book of Luke chapter 8 verses 49 to 56. Let's all read together. While he was still speaking to her, a messenger arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. He told him, "Your daughter is dead. There is no use troubling the teacher now." But when Jesus heard what had happened, he said to Jairus, "Don't be afraid, just have faith and she will be healed." When they arrived at the house, Jesus wouldn't let anyone go in with him except Peter, John, James, and the little girl's father and mother. The house was filled with people weeping and wailing, but he said, "Stop the weeping. She isn't dead, she's only asleep." Verse 53. But the crowd laughed at him because they all knew she had died. Then Jesus took her by the hand and said in a loud voice, "My child, get up." And at that moment her life returned, and she immediately stood up. Then Jesus said to them to give her something to eat. Her parents were overwhelmed, but Jesus insisted that they not tell anyone what had happened. Let's all pray. Lord God, we thank you for your word. Ang mga salita mo, Pang Jesus, ay buhay, makapangyarihan, dahil ang salita mo, Pang Jesus, ay ikaw mismo. So today, Lord God, as we hear your word, may we fill us with your word at bigyan mo kami ng wisdom and understanding, dahil sa iyo lamang po, nagmumula ang pangunawa, pang-maunawa namin itong mga salita mo. At salamat, Lord, bukas mo ang aming puso at isipan, mag-usap ka sa amin, Holy Spirit, at i-anoint mo po ang labi ko so that the words that I will speak, Father God, are the words that come from you. Salamat po, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, let's tayo. Ito nga yung the message is about how to overcome fear. Amen? Tayong lahat hindi tayo ligtas. Tayo ay, dahil nga, ang ating mundong kinagagalawan ay teritoryo ni Satan. At the Satan is working 24 hours. At alam natin ang trabaho ni Satan. Ang goal ni Satan is to steal, to kill, and to destroy. And one way para i-destroy niya tayo is sa pamagitan ng fear. Meron tayong minsan meron tayong mga na-experience na fear, maaaring ito'y malaki na aware tayo, or meron ding maaaring maliit na fear na hindi natin nare-realize na ito pala ay fear. So, ano ba what does the Bible say about fear? At paano ba natin ma-overcome itong takot mula sa kaaway? So, nakita natin in the book of Luke, kung saan nga itong si Jesus ay sinalubong siya, isang leader ng synagogue came kay Jesus. At ito ay nagangalang si Jairus, at siya ay pumunta kay Jesus. Siya ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Jesus at siya ay nakiusap kay Jesus. Pinakausapan niya si Jesus, na pumunta siya sa kanilang tahanan dahil nga daw yung kanyang anak na babae, kaisa-isahan niyang anak, ay naghihingalo. So, nung dumapit si Jairus kay Jesus, of course, si Jesus ay napuno ng compassion, kaya si Jesus at si Jairus at ang mga kasamahan niya ay papunta. Siya ay sila ay papunta na sa bahay ni Jairus. So, on the way na sila ay papunta sa bahay ni Jairus, tamang dumating naman yung isang lalaki na mula sa bahay ni Jairus. Ibig sabihin, nauna na si Jairus, pumunta na siya kay Jesus, kinausap niya si Jesus. So, nung pagpunta na sila sa bahay, dumating ang isang lalaki at binalita kung ano na ang nangyari sa kanyang anak. Sabi na nitong lalaki na mula sa bahay ni Jairus, sinabi niya kay Jairus na ang anak niya ay patay na. So, no need for the teacher na i-disturb pa raw. Sabi, there's no need na gambalahin mo pa si Jesus. Dahil ang anak mo, Jairus, ay patay na. So, ano ang sinabi ni Jesus? Nung narinig ni Jesus ang sinabi at ang binalita nitong lalaki na ito, then Jesus said, "Do not fear, do not be afraid. Just have faith, and she will be healed." So,
Hindi lingid kay Jesus Christ yung nararamdaman natin. Hindi lingid sa Panginoong Jesus yung takot na meron tayo na maaring na-experience sa buhay natin, katulad ni Jairus. Noong narinig niya ang balita about sa kanyang anak, kaisa-isang anak niya na namatay na, at ibinalita nga ito ng samahan niyang galing sa kanilang bahay, natakot siya. And naramdaman ni Jesus na siya nga ay natakot. Ganon din tayo, kapag tayo may mga takot, si Jesus Christ is aware sa mga nararamdaman natin. Kaya what did Jesus say? Sabi ng Panginoon ay huwag kang matakot, but have faith. Just have faith, and ito nga daw, siya ay gagaling. Kaya alam ni Jairus na, kaya nga siya lumapit kay Jesus, alam niya si Jesus Christ ang makapangyarihan sa lahat. Alam niya na si Jesus ang dakilang manggagamot. Kaya noong si Jesus Christ ay dumating sa bahay ni Jairus, nandun din ang maraming tao, nag-iiyakan sila. Ano sinabi ni Jesus? Do not weep, stop weeping. At sinabi ni Jesus, ang babae, ang batang ito ay natutulog lamang. So when Jesus Christ touched this little girl, ano ang nangyari sa bata? Ang bata ay bumalik sa kanyang buhay. Siya ay nagkaroon ng hininga, at that moment, binuhay ng Panginoon Jesus itong bata. So nakita natin sa lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay, mahirap man, gaano man kahirap, gaano man nakakawalang pag-asa ang mga sitwasyon natin sa buhay, paulit-ulit tayong sinasabihan ni Jesus na huwag tayong matakot. God said, do not fear. Do not fear. Kaya si Jairus ay sinabihan ni Jesus Christ na huwag kang matakot. Sabi ni Jesus, kasama mo ako. Nandito ako. Nasa bahay mo ako, huwag kang matakot. Ako ang makapangyarihan sa lahat. At walang bagay na hindi ko kayang gawin. Kaya in-encourage si Jesus Christ si Jairus. Kasi nga, nandito ako, kasama mo ako, Jairus. Walang bagay na hindi ko mapangyayari. At ako ang makapangyarihan sa lahat. So, at that moment, naranasan ni Jairus ang isang himala, isang kababalaghan, dahil siya ay nanalig sa Panginoong Sus, at yung takot niya dahil sa kanyang pananalig ay nawala ang kanyang takot. At truly, sa pamagitan ng Panginoong Sus, sa ating pananalig sa Panginoong Sus, mawawala ang takot natin. Amen? So, ang takot is, tayo ay hindi binigyan ng Diyos ng takot. Ang takot ay galing sa dyablo. Ang takot ay galing ito sa kaaway. At ito nga ang takot, ito ay nagsisimula ito sa thought. Sa ating mga mind, nagsisimula ito sa ating mga kaisipan. Na kapag tayo ay nagkaroon ng takot, napaparelate sa tayo. Hindi natin magawa ang ating dapat gawin, hindi tayo makapag-isip ng tama. At ito nga yung takot na ito ay isang weapon ni Satan para tayo ay atakihin, para tayo i-destroy, upang tayo ay hindi ma-fulfill natin yung kalooban ng Diyos Ama sa buhay natin. Upang hindi natin magawa ang purpose ni Lord at ang will ng Panginoon sa buhay natin. Kaya matindi itong takot. Amen? At yun nga yung takot is weapon ni Satan na kung saan kapag tayo ay itong si Satan ay nagkikreate sa mind natin ng thought, ng kaisipan. At kapag nag-giving tayo sa kaisipan na ito, hinohold niya ang ating emotion. Kumbaga ay yung ating emotion ay kinokontrola ni Satan, at doon nagsisimula ang fear. Nagkikreate siya ng isang emotion, at yung emotion na yon, yun ang pinanghahawakan ni Satan para magkaroon tayo ng takot. So nag-i-start yan sa mind. Kaya yung ating takot, yung takot na galing kay Satan, ito'y ginagamit ni Satan, isang tool para ang buhay natin ay gawin niyang miserable, tapos ay isang way ni Satan para mawala ang pananalig natin sa Diyos, isang way ni Satan para tayo ay sirain ang buhay natin at hindi tayo makapanalig sa Panginoon. Kaya nga ang faith ay opposite ang fear ay opposite ng faith. Amen? So, hindi ito galing lahat sa Diyos. At yung fear na yan ay isang weapon ni Satan para i-destroy tayo. So, ano ba ang pinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi takot. Ang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi takot, dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos. Nung tayo ay nanalig sa Panginoong Sus bilang Diyos, si Jesus Christ ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas.
tayo ay, anong pinagkaloob ng Diyos sa atin? Banal na Espiritu. Nung tayo nakipag-isa kay Jesus, ang tinanggap natin ay ang Holy Spirit. At ito ang Holy Spirit ang naging katibayan ng Diyos, katibayan sa atin ng Diyos na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo ay mga anak ng Diyos, ito yung identity natin. Tayo ay mga anak ng Diyos. At itong identity natin bilang mga anak ng Diyos, dito galit na galit si Satan. Kaya napakahalaga na alam natin ang identity natin at lagi natin dapat na i-remind na tayo ay mga anak ng Diyos. Si Satan ay galit na galit sa katotohanan na tayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos? Yun nga, bilang we have the God the Father, kailangan tayo ay palaging lumapit sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng katatagan, at sino daw ang dapat, hindi ito pinagkaloob ng Diyos sa atin, itong spirit ng fear, ibig sabihin ito'y galing nga kay Satan. At kapag tayo ay may takot, yun nga napapadala sa tayo at hindi tayo nakakapag-isip ng mabuti. Pero ano ba ang sabi ni Lord about fear? Ang sabi ni God dito sa Matthew 10:28, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Huwag daw natin katakutan yung pumapatay sa atin, yung nagtatangkang pumatay sa atin, huwag daw natin katakutan. Sapagkat yung nagtatangkang pumatay sa atin, ang kaya niya lang patayin ay ang ating katawan. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang katakutan daw natin ay sino lamang? Si God Himself, na kaya niyang puksain ang katawan at kaluluwa natin sa impyerno. Amen? Si Jesus lang daw ang ating dapat katakutan. Ibig sabihin, matakot tayo na gumawa tayo ng masama kasi si God is ayaw niya at kailangan tayo ay hindi matakot kundi tayo ay manalig sa Panginoong Hesus. Katakutan natin ang Diyos. Kaya ngayon, di ba, sa panahon natin ngayon na may pandemya at iba-ibang kalamidad ang nangyayari sa ating mga paligid, iba-iba, may mga tornado, may mga earthquake, tapos nandiyan pa ang coronavirus, at ano pa yung mga kaguluhan, iba't iba na ng mga nag-attempt na masumira ng nation. Nakita natin, di ba, sa ating ngayon ay merong depression, marami ang natatakot, marami ang nawawalan ng trabaho, marami rin ang mga negosyo na nagsasara, marami ang marami ang bagsak ang mga pinagkakakitaan, at marami ang mall na bukas, pero kakaunti naman ang mga tao, di ba? Nakita natin kung gaano ang epekto na ginawa nitong coronavirus. So, in spite na nakita natin ang mga sitwasyon natin, na yun nga dahil nga sa pandemya, na ang kaaway ay nagasik ng takot. Pero tandaan natin na merong mga takot na inihasik si Satan, at ito nga isa na dito ang coronavirus, tandaan natin kung merong ang pinaka-deadly sin ay hindi itong coronavirus, pero ang pinakamatinding virus na sinasabi nga sa Bible ay itong virus ng fear. Amen? Virus ng fear, virus ng sin. Kasi God commanded us not to fear. Kaya ito isang kasalanan din. Ito ang virus na pinakamatindi at deadly. At hindi nga lang itong coronavirus ang inihasik niya, kundi ang mas inihasik niya ng coronavirus sa tao ay itong takot. So, kung merong vaccine ang coronavirus, at alam naman natin na kahit na bakunahan na ang tao ng vaccination na ay tinatablan pa rin ang coronavirus. Pero tanda natin, merong bakuna against sa deadly virus of fear. At itong corona at itong vaccine na ito ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Wala nang matinding bakuna na pwede nating tanggapin kundi ang bakuna ng Panginoong Hesus, ang bakuna ng kanyang dugo, kung saan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, lahat ng mga takot natin will be washed away by the blood of Jesus. Lahat ng mga takot natin will be removed sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya itong virus na ito ng fear ay matindi. At inahasik nga ito ng kaaway sa atin. So kung meron tayong mga fear,
Unang-una, iwasan natin din yung media. Kasi ang media, di ba, walang inasik din sa atin. Kapag ang media, inubos natin ang panahon natin sa panonood ng mga balita, mas lalong nakakapasok sa atin ang takot. Lalo nakakapasok sa atin yung mag-worry, mangamba about the future, about sa anumang nangyayari sa ating paligid. So, ang dapat daw nating katakutan ay sino? Walang iba kundi si Jesus Christ na makapagdi-destroy ng ating katawan at kaluluwa. So, God said, ang Diyos ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Kaya sabi dito sa 2 Timothy verse 1-6, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of of my hands. Kaya, inire-remind daw tayo, pinapaalalahanan tayo dito ni Paul. Sinabi niya, sulat niya ito sa iglesia. Sabi niya, I remind you to stir up. Kasi nga kapag tayo inatake ng takot, nawawala sa ating maalala na ang takot ay hindi pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya sabi dito, I remind you, pinapaalala ko sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ang sabi ni Paul. At anong sabi niya? For God has not given us the spirit of fear. Hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng fear ng Diyos. Kundi ang ibinigay sa atin ay espiritu ng power, spirit of love, and of sound mind. Amen? Kaya tandaan natin kung ang Diablo ay nagkaloob sa atin, ang kapangyarihan ng Diablo ay takot, tayo naman ay pinagkalooban ng Diyos ng tatlong kapangyarihan. Isa laban sa tatlo. Kaya ang tinanggap natin ay espiritu ng power, espiritu ng love, at spirit of sound mind. Tatlo laban sa isa. Kaya kapag tayo ay may takot, pero alam natin at pinaalala natin itong kapangyarihan na tinanggap natin, itong takot na ito ay hindi makakapaguli sa ating mga buhay. Kaya kapag meron kang takot, anong sabi ng Diyos? Meron tayong espiritu ng kapangyarihan. Kung may takot ka, sinasabi ni Lord, meron kang espiritu ng kapangyarihan. At ano itong espiritu ng kapangyarihan? Ito nga daw yung nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sabi sa Bible, binigyan ni Lord Jesus ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan na magpalayas sa lahat ng masasamang espiritu. At kasama na dito, sa masamang espiritu, itong espiritu ng takot. Kaya sila sabi ni Lord, meron kayong kapangyarihan at gamitin nyo ang kapangyarihan ito. So, kung merong takot, ano ang gagawin sa takot? Kailangan daw palayasin natin kasi nga ito yung masamang espiritu. At dahil ang binagkaloob sa atin ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan, meron tayong power, meron tayong authority over sa espiritu ng fear. At ito nga yung sinabi, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Yung power and authority ay pinagkaloob ng Diyos sa atin para tapakan, para sirain, wasakin ang lahat na gawa ni Satan, itong snakes at scorpions kasama ang kanyang mga demonyo, demons of hell, para wasakin natin. At kapag daw ito'y binasak natin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, ay hindi pa tapos. Anong ipagkakalam niya sa atin? Sabi doon, tayo daw ay walang makakapag-harm sa atin. Walang makakasakit sa atin. Walang makakapinsala sa atin. Kaya yung power and authority natin na tinanggap natin sa Panginoon, ito ay kailangan na gamitin natin against sa lahat ng spirit of fear. Hindi lang fear. Ano ba ang mga attacks ng kaaway sa atin? Nandiyan ang mga anxiety, fear, worry. Magkakapatid yan eh. Mga espiritu, masasamang espiritu. So kung tayo ay may fear, binigyan tayo ng espiritu ng power. So, we must always use yung power, ang authority natin. Tanda natin kasi nung tinanggap natin ang banal na espiritu ay hindi siya power. Hindi siya isang force. Kundi ang banal na espiritu ay God. The Holy Spirit, siya ay banal na espiritu, siya ay Diyos. Hindi siya isang power lamang. Kundi ang banal na espiritu ay Diyos. Siya ay third person of the Trinity. Siya ay God, the Holy Spirit na tinanggap natin. At dahil ang Diyos, Espiritu ay Diyos, siya ay may kapangyarihan, siya ay makapangyarihan. Kaya pag tinanggap natin ang banal na Espiritu, tayo rin ay makapangyarihan. Kaya sinasabi ni Lord,
tayong lahat ay may kapangyarihan dahil ang banal na Espiritu na Diyos, Espiritu Santo, na tumira sa atin ay makapangyarihan. Kaya kapag nasa atin ang banal na Espiritu, meron tayong kapangyarihan laban sa lahat ng masasamang espiritu, kasama na itong espiritu ng takot na ito na ginagamit ni Satan para i-destroy tayo, para wasakin niya ang ating pananampalataya. Amen? So, we have the spirit of power. At yun nga, yung power na yan ay the Holy Spirit who lives in us and He is alive sa ating mga buhay. So, ano pa ang pinagkaloob ng Diyos sa atin? Kung may takot, spirit of love. Ang pinagkaloob ng Diyos ay hindi espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan at espiritu daw ng pag-ibig. So, ano ang dapat natin gawin? Kapag tayo ay may takot o meron kang takot, kailangan punuin natin ang ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Dapat ay maging confident tayo na mahal tayo ng Diyos. Kapag alam natin ang ginawa ng Panginoon sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, amen? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya sabi sa Bible, this is how God shown His love upon us. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na manalig sa kanya hindi mapahamak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, katibayan na tayo nga ay mahal ng Diyos. Kailangan yung pag-ibig ng Diyos na yan, yun ang dapat daw magpuno sa ating mga puso. So, ibig sabihin, dapat confident tayo, alam natin sa puso natin, sa buhay natin, na mahal tayo ng Diyos. At kapag yung ginawa ng Panginoon sa krus ay patuloy nating pinagbulay-bulayan, tinanggap natin, at nakita natin ang great revelation, yung revelation ng Diyos na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pag-ibig na yan sa atin, at ito ang nagpupuno sa ating mga puso, yung takot ay mawawala sa atin. Yung takot ay hindi pwedeng makapamanahan sa atin, hindi pwede siyang manatili sa ating puso. Kaya makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. At yun nga daw, kapag yung love na yan ay nabulay-bulayan natin, napuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, ang takot ay walang puwang sa ating mga buhay. Amen? Kaya sinasabi ng Bible dito sa John, 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Amen? Wala daw talagang takot kapag alam mo na mahal ka ng Diyos. Kapag alam mo na ang Panginoon Jesus ay nasa iyo, tinanggap mo at siya yung demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, walang fear. There is no fear in love. Walang fear daw sa ating mga buhay. Amen? Kaya ano bang fear? Ano bang meron tayong fear ngayon? Ano bang merong fear ka sa buhay mo ngayon? Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y makapangyarihan sa puso natin. Amen? So, walang pwedeng makapaniig sa puso ng isang tao kapag siya ay puno ng pag-ibig ng Diyos. Kapag alam niya na siya ay mahal ng Diyos, kapag confident ka na ang Diyos ay namatay sa iyo, namatay para sa atin, ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi siya pwedeng manaig sa atin. So, ano sabi dito? Ito pa ang isang magandang sabi dito. Sa Zephaniah 3 verse 17, the Lord your God in your midst, the mighty one, He will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. So napakaganda, He will quiet you with His love. Ibig sabihin kapag tayo ay merong mga takot, merong mga fear, merong mga anxiety, merong mga worry, merong mga insecurity sa ating mga buhay, yun daw pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, ina-quiet niya tayo. Kumbaga ay inaalis niya yung mga pangamba, inaalis niya yung mga bagabag sa ating mga puso. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos. Parang bata yan eh. Kapag ang isang bata, di ba? Ang isang bata kapag siya umiiyak, at hindi mo alam kung ano ang gusto niya, maaaring siya ay gusto na ng dede, maaaring siya ay may sakit sa tiyan, umiiyak, maaaring antok na. So, ang nanay, anong ginagawa ng nanay? Kinakarga, pinapasan, ipinaghehele, pinagkakanta. So, ganun din tayo in the eyes of God. Kumbaga, ikinumpara tayo sa isang bata.
Na kapag ka daw nga tayo ay may mga worries, may mga fear, para tayong bata kinakarga ng Panginoon. And He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Para tayong ipinaghihili ng Diyos. Para tayong mga bata na sa Kanyang love, sa Kanyang mga bisig, tayo ay Kanyang kandong-kandong. At tayo ay yung bata na umiiyak, kung ano man ang problema ng bata, na hindi siya makatulog. Yung mga fear natin, yung mga takot natin sa mga buhay natin, na dala ng kaaway, atake ng kaaway, yung love ng Panginoon, yun yung nagko-comfort sa atin. Yun yung nag-strengthen sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Lord, He will rejoice over you with singing. He is, kumbaga, nagse-celebrate siya sa atin, over us. Dahil nga tayo mga anak ng Diyos. At yung pag-ibig na yun ng Diyos, yun ang kapangyarihan natin sa buhay natin. Kaya, He will quiet you. Sabi doon, kaya napakaganda na kapag yung pag-ibig talaga ng Diyos ay mineditate mo, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig mo, Lord, natagpuan ko ang tunay na kapahingahan sa buhay. Kapag mineditate mo yung pag-ibig ng Diyos, talagang hindi pwedeng mag-alala ka sa buhay. Kaya napakahalaga. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan. Kahit pa daw harangan yan ng isang parang bahana, harangan, hindi daw pwedeng makawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, the Lord, He will quiet you with His love and He will rejoice over you with singing. So, kung ang Diyos ay hindi pinagkaloob sa atin ng espiritu ng takot, at ito ang espiritu ng takot na ito ay galing kay Diablo, bakit ba si Lord ay kinukuman tayo na huwag matakot? God commanded us na hindi matakot. At pag binasa natin ang Old and New Testament, ang Bible ay punong-puno ng pangangaral, ng turo about sa sinasabi ni Lord Jesus na huwag tayong matakot. At one time na narinig ko sa isang preaching na sa Bible daw ay ang fear, ang do not fear ay binanggit na 365 times. So kung isipin mo, kung 365 times na binanggit sa Bible ang do not fear, ibig sabihin, araw-araw sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot. Amen? Wala tayong dapat katakutan. So, kung kinocommand tayo ng Lord na huwag tayong matakot, bakit daw tayo dapat hindi matakot? Ito ang pinakamagandang pangako ng Diyos sa atin, na tayo daw ay dapat hindi matakot. In Isaiah 41 verse 10, sabi dito ng salita ng Diyos, so do not fear. Huwag daw tayo matakot, for I am with you. Huwag daw tayo matakot dahil kasama daw natin ang Diyos. Ano pa sabi dito? Do not be dismayed. Huwag tayong mangamba. Bakit tayo dapat hindi mangamba? For I am your God. Kaya sinasabi ni Lord, na huwag kayong matakot, kasama niyo ako, huwag kayong mangamba, ako ang Diyos no. At dahil ako ang Diyos nyo at kasama niyo ako, ang sabi ni Lord, ano ang gagawin ni Jesus sa atin? Ano ang gagawin ng Panginoon sa atin? Sabi niya, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Ang ganda nito sa Tagalog, sabi sa Bible sa Tagalog, tutulungan ko kayo, kayo'y aking palalakasin, kayo'y aking tutulungan, kayo'y aking iingatan, kayo'y aking ililigtas. Amen? Di ba napaka punong-puno ng kapangyarihan ang salita ng Diyos? Kaya wala daw tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Dahil nga daw tayo ay mga anak ng Diyos. Kasama natin si Jesus. Nasa atin si Jesus at si Jesus ang ating Diyos. So kung si Jesus ang ating Diyos, ang lahat ng tulong natin ay nanggagaling lang sa Ama. Ang lahat ng tulong natin ay nanggagaling lang sa Diyos. Kaya nga sinasabi, di ba, He can command kings and princes. Tapos, pwede niyang utusan ang mga anghel na magdala sa atin ng mga kailangan natin. Pwede niyang, at ano pa sinasabi, kahit daw nga daw yung mga kayamanan ng mga wicked ay sa atin, kung tayo nangangailangan ng mga provision. So talagang walang ibang tulong na panggagalingan ang ating mga buhay, kundi ang Diyos lamang. Lalong higit na tayo yung mga anak ng Diyos, kasama natin si Diyos. Ayun ang pinakamagandang pangako ng Diyos dahil nga ang Panginoong Hesus ay nananahan sa atin, kasama natin ang Diyos. At yun ang pangako ng Diyos, hindi tayo niya iwanan, hindi na tayo pababayaan. Kaya nga si Jesus, di ba, sinabi niya kay Jairus, do not fear. Huwag kang matakot, just have faith. Kasi sinasabi ni Jesus, nandito ako, kasama mo ako.
So, ganun din si Jesus. Sinasabi ni Jesus sa atin, though hindi natin siya kasama physically, pero tinanggap nga natin si Jesus at si Jesus Christ ay kasama natin. Nasa ating mga buhay si Jesus. Nasa ating mga puso si Jesus. So, God commanded us not to fear at ang pangako ng Diyos, tapat ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay, dahil ang Diyos ay handang tumulong sa atin. Amen? Kasi si Lord, tinawag niya tayo sa ating mga pangalan. At kung tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, bakit hindi niya tayo tutulungan? Kaya ang tulong natin lahat ay nanggagaling lang sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tayong lahat ay pagmamay-ari ng Diyos at tayong lahat ay tinubos ng Diyos ng kanyang buhay mismo. Ang buhay ng Panginoon ang kanyang inaalay para sa atin. So if God commanded us to not to fear, ano naman ang kinocommand ng Panginoon sa atin? Kailangan daw tayo ay manalig sa Panginoong Jesus. So do not fear, but the Lord said, have faith in God. Manalig tayo sa Diyos. At itong faith at itong fear ay opposite ng pananalig. Kaya ang ating gagawin para ma-overcome natin ang faith sa ating mga buhay is, katulad ng sinabi niya kay Jairus, we must have faith. Manalig tayo sa Panginoong Jesus. And in Luke, ano sabi dito, sino dapat natin panaligan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Lord dito, God has shown His love for us by sending His only Son into the world. God did this so that in Him, so that we might have life through His Son. So that we might have life sa pamagitan ng Panginoong Jesus. So yun yung faith natin. Ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus ang mag-overcome ng ating takot, ng anuman takot na galing sa kaway. Kapag tayo ay nanalig sa Panginoon, pag tayo ay naniwala sa Diyos, at tayo ay nabuhay sa pananampalataya, at ang hindi natin inalaw na ang takot ay mag-control sa atin, mag-control sa ating mga isipan at sa ating mga emotion, then tayong lahat will be overcomer. Tayong lahat ay mananagumpay. At yun naman talaga ang ginawa ng Panginoon. At the cross, anong ginawa ng Panginoon? He overcome the devil. Kaya nga yung kamatayan ng Panginoon sa krus, He destroyed the devil's work. Ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, He came to destroy the devil's work. At kasama na dito ang lahat ng gawa ng kaway, kasama na ang lahat ng fear, kasama ang lahat ng takot, kasama ang lahat ng mga anxiety, insecurity natin, lahat ng mga problema natin. Walang ibang solusyon kundi ang Diyos lamang. Amen? Yun ang faith natin. Kaya sinasabi ng Bible, anything daw na hindi faith is of sin. Anything daw na hindi of faith, ito daw ay kasalanan. Kaya nga yung sinasabi ng Diyos na do not fear, ito isang command din ng Panginoon sa atin. Katulad ng huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mga ano niya, ito ay isang command din ng Panginoon sa atin, do not fear. Kaya kung ito ay command ng Panginoon sa atin, at tayo ay nabuhay sa kasalanan, ibig sabihin hindi tayo namubuhay sa kasalanan, ito ay isang kasalanan din sa Panginoon. Because God wants, ang gusto ng Panginoon ay lumakad tayo sa pananampalataya. Kung si Satan ay gusto tayong lumakad sa takot, ang kaaway ay gusto tayo na gawing tuliro, litong-lito, at walang pananalig sa Diyos. Si God naman, ang gusto ng Diyos sa atin ay manalig tayo sa Kanya. Amen? God wants na tayong lahat ay manalig sa Kanya. And anong sabi ng Bible? I have told you all this, in John 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. So sabi ng Panginoon, lakasan natin ang ating loob. Dahil nga daw ang lahat ay pinagtagumpayan ng Panginoon sa krus. Lahat ng mga takot, lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga kaguluhan, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga tukso, lahat ng mga gawa ng kaaway sa buhay natin, ito daw ay tinapos na ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Maaring tayo daw ay dumanas ng trials and sorrows, but take heart. Lahat daw ng ito ay pinagtagumpayan ni Jesus sa cross. At ang katotohanan is, si Jesus Christ ay hindi
nanatili sa kamatayan. Si Jesus Christ ay buhay. Si Jesus Christ is alive. At si Jesus Christ, siya yung kasama natin sa ating buhay. Kaya powerful ang salita ng Diyos sa atin. Na napakahalaga kung tayong lahat ay mga anak ng Diyos, ano ang dapat nating gawin para ma-overcome natin ang mga takot sa buhay natin. Tayong lahat ay inutusan ng Panginoon Sus na pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita. Amen? Wag natin i-confess na tayo natatakot. Kasi the more na i-confess natin ang takot, the more na i-confess natin na tayo ay parang nawawala ng pag-asa, tayo ay nahihirapan sa ating mga sitwasyon, ini-invite natin ang devil, ini-invite natin ang masamang espiritu na magkontrola sa ating mga buhay. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Tayo daw dapat ay pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita. At ito nga daw yung i-confess natin. Kasi nga, bakit natin kailangan i-confess ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita? Kasi ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay ito yung power ni Lord para ma-overcome natin ang lahat ng takot sa ating mga buhay. Amen? Naalala ko yung hipag ko dahil nga sa bumagsak ang kanyang negosyo, bumagsak yung ano niya at marami nga ang nagpapabarangay sa hipag ko kasi dahil wala siyang maibayad sa mga tao, wala siyang maibalik na pera, yung may mga nag-invest sa kanya at ito nga ay ginamit niya ng pera. So yung mga tao is may karapatan sila na maningil kay Tinora sa hipag ko, pero yung takot ay nandoon kasi nga for the first time in her life na siya ay nagpabarangay at apektado rin kami sa aming pamilya kasi meron situation na apektado kami, pero the moment na tayong lahat ay kinonfess natin ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay, tayong lahat ay mawawala ng takot. Ang kaaway ay hindi makakapanig sa atin. Kasi sinasabi sa Bible, sabi niya, praise be to God, our Savior, because He daily carry our burden. So, ibig sabihin, He carry our burdens daw. Si Jesus daw ay dinadala niya ang burden niya. Dinadala daw ni Jesus ang burden natin sa araw-araw. Kaya sabi ng Panginoon, magala kayo, magpuri kayo sa Diyos. Sumamba kayo sa Panginoon dahil ang Diyos, ang Panginoon Jesus daw, He carry our burdens daily. So ano man ang mga pasanin natin, ano man ang mga kabigatan natin sa ating mga buhay, ang kailangan natin gawin ay magpuri tayo sa Diyos. Yung ating pagpupuri sa Diyos, yung pagsamba natin sa Diyos, napakahalaga yan. Kaya ito nga yung time na, di ba yung walls of Jericho, paano nawasak ang walls ng Jericho? Di ba sila ay kailangan nilang atakihin ito, kailangan nilang lusubin itong promised land, pero merong walls of Jericho doon na kailangan nilang sakupin. Pero ano ang ginawa nila? Inutusan sila ng Diyos na magpuri at sumamba sa Panginoon habang sila ay iikot ng 7 araw dito sa walls ng Jericho, at yung ika-7 araw sila ay magpupuri, magbubunyi. Ginawa nila yun sa utos ng Diyos. At nung sila ay nagpupuri, habang sila ay iniikutan nila yung walls ng Jericho na yun, dahil sa kanilang pagpuri, walang sandata silang ginamit, walang anumang weapon na binigay sa kanila para masira, matalo ang kaaway. Pero nung sila umikat at nagpuri sa Diyos nung ipangatang araw, sila ay nagbunyi, naggumuho itong walls ng Jericho. So ano man yung hold ng kaaway sa atin, yung stronghold ng kaaway sa buhay natin, kung merong tayo lalo na ng takot, pinakamahalagang gawin natin ay magpuri tayo sa Diyos. Kasi yung stronghold, yung kaaway na umaatake sa ating mga isipan, instead na tayo ay mag-worry, matakot, kapag tayo ay sumamba sa Panginoon at inalaw natin na tayo ay sumamba sa Panginoon. Kahit walang panalangin, ito ang ginawa ko ng isang araw kasi nga yung pamilya namin is nangangailangan kami ng something ng pera, pero praise God talaga, may ginawa ang Panginoong Jesus. At ito nga ng isang araw, after kong manalangin, God, inilagay ng Diyos sa puso ko na patuloy na magpuri kasi merong gagawin si Lord.
Kaya yung sa aking pagpuri doon, pagpasok ko ng kwarto, tuloy-tuloy pa rin akong nag-worship sa Panginoon. Walang panalangin, talagang prayer act, talagang worship lamang, pagsambat, pagpuri sa Panginoon. And praise God, merong ginawa ang Panginoon Sus. At isang malaking tagumpay ang ginawa ng Panginoon sa buhay namin. And kaya napakahalaga talaga yung pagpupuri natin sa Panginoong Diyos. Merong ginagamit ang Diyos para abutin niya ang ating pangailangan. Merong ginagawa ang Diyos para tugunin ang lahat ng ating mga kasagutan, ang lahat ng mga panalangin natin. So to overcome ang fear, ano ang kailangan nating gawin? Sabi dito sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi nga yung fear, yung takot ay nagsisimula ito sa thought natin. Kung ang thought ay nasa isipan natin, at kung ang kaaway, ang way niya ay ikontrola tayo sa pamagitan ng ating isipan, sa pamagitan ng mga emotion natin, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan daw i-transform natin ang ating mind by the renewing of our mind. At paano gagawin na i-renew ang ating mind? Ito ay sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Kaya yung mga salita ng Panginoon Sus, kapag ito ay ipinasok natin, kasi ang sabi ng word ni Lord ay i-meditate ang kanyang salita, hindi lang basahin, kundi meditate the word of the Lord day and night, so that you will be prosperous and successful. So ito pala ang way ng Diyos para tayo maging successful sa ating mga buhay, ay to meditate the word of God. Kaya yung meditation natin ng salita ng Diyos, ito ay pag-isip or pag-roll, ano tawag dito? Pag-meditate ng kanyang salita over and over sa ating mga puso, sa ating mga isipan, hanggang tayo daw ay ma-set free sa lahat ng worries, sa lahat ng mga fear, sa lahat ng mga takot na inihasik ng kaaway sa atin. So, yung ating meditation ng salita ng Panginoon Sus, ito yung way ng Diyos para tayo ay ma-overcome natin, para lumaya tayo, para ma-set free tayo sa anumang mga takot at mga pangamba at mga takot, mga habag sa sarili. Kaya, the Lord said, ang renewing of our mind, so that you may prove what is good and what is acceptable and perfect to the will of God. So, lagi tayo, pag bulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, huwag tayong titigil na hindi natin makuha ang revelation ng salita ng Diyos. Kasi minsan sa isang pagbasa mo lang, hindi mo makikita ang revelation, hindi mo makukuha kung ano ang nire-reveal sa iyo ng Diyos. Kailangan uulit-ulitin mo siyang basahin. Kailangan uulit-ulitin mo siyang ano sa isipan mo. Yun ang meditation. Paulit-ulit mo siyang bibigkasin. Paulit-ulit mo siyang iisipin sa isipan mo hanggang yung word ni Lord ay mag-sink in or mag-penetrate sa puso't isipan natin. Kaya ano ba sinasabi ng Panginoong Sus? Sabi sa salita ng Pasus, my people perish. Ang tao daw ay napapahamak for lack of knowledge. Ang tao daw will perish for lack of knowledge. Kasi nga, ang mga tao na wala sa Panginoong Sus at hindi alam ang salita ng Diyos, talagang alipin ng kaaway. Wala silang way, hindi nila alam kung paano madideliver sa takot. Kaya sabi ni Lord, my people perish for lack of knowledge. Pero tayo na mga anak ng Diyos, dahil tayo nakakilala sa Kanya, kay Jesus Christ, at sa pamagitan ng Kanyang salita ay nakilala natin si Jesus, yung tayong lahat ay pinalaya na ng Panginoon. Kaya sabi doon, ang mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan, yan nga daw ay mangmang. Yung mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mangmang, walang alam. Pero tayo daw, mapalad tayo, kasi ang katotohanan ay pinahayag na ng Diyos sa atin. At dahil ang katotohanan ay nasa atin, si Jesus ang katotohanan, tayong lahat ay set free. Malaya tayo. Wala tayong pwedeng katakutan sa anuman sa buhay na ito. Kapag nasa atin ang katotohanan, kapag nasa atin si Jesus, tayong lahat ay malaya at ang kaaway ay hindi tayo pwedeng atakihin ng kaaway, lalo na itong takot. Amen? Kaya in this time na tayo ay nasa panahon ng pandemic at nasa end of days,
Huwag tayong padadala, huwag tayong magpapadisib sa kaaway. Alamin natin ang katotohanan. Alamin natin ano ba ang sinasabi ng Diyos. Ano ba ang revelation ng Diyos sa akin. Kaya kapag tayo nagbasa, Lord, reveal yourself. Ipahayag mo ang katotohanan sa iyong mga salita. At kapag ang salita ng Diyos ay talagang nag-penetrate sa puso, sa isipan natin, then ang kaaway ay bagsak sa ating mga pagsamba. Ang salita ng Diyos ay tunay na mapangyarihan. Amen? So, the moment na tayo ay inaatake ng kaaway, ay yung fear ay ginagamit ni Satan para tayo ay talunin, atakihin, ang the best na gawin natin ay i-confess natin ang pangako ng Diyos. Ano ba ang mga pangako ng Diyos? Yung inire-remind na pangako ng Diyos sa iyo. Di ba yung sa kanina, yung faith, I can move the mountain. Ang pangako ng Diyos, greater is He. Sabi ng Bible, greater is He who is in us than he that is in the world. Ibig sabihin, makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa nasa sanlibutan, kaysa kay Satan na nagkahari sa sanlibutan na ito. Amen? Yun ang i-confess natin. I-confess natin ang mga pangako ng Diyos. Like for example, ako ay anak ng Diyos, ako ay hinirang ng Diyos, ako ay tinubos ng Diyos ng kanyang dugo, at ano pa, yung no weapon that is formed against me shall prosper. Kapag yung mga salita ng Diyos ay binulay-bulay natin sa ating mga puso, then the power of the devil cannot overcome us. Amen? So, the best way na kailangan natin gawin ay unahin natin ang salita ng Diyos sa araw-araw. Kailangan hindi tayo ma-feel ang minds natin, makontaminate ng anumang mga galing sa kaaway. Lalo na mga alalahanin about sa buhay na ito. Amen? Kasi sabi ng Diyos, bago pa tayo lumapit sa Diyos Ama, alam na ng Panginoon ang ating kailangan. So, kailangan lang natin talagang lumapit sa Diyos at bulay-bulayin natin ang kanyang mga salita. The power, there's power in the name of Jesus. There's power in the Word of God. Amen? Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng pangunawa at ang katotohanan ay kailangan nating alamin habang tayo ay nandito in this life. Alamin natin ang katotohanan because only the Word of God can set us free from all sin. Amen?